Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, may ugali tayong ipagpaliban ng ating gawain. Gayun din ang pagpapasya at ang pagtatalaga ng sarili sa isang talino. Pagdating ng takdang araw para magdesisyon o gumawa, bahala na ang masasabi namin. Itinuturo sa atin ng dalinghara ng 10 dalaga na ang pagpapaliban sa mga bagay na dapat natin harapin at ang pagsasabi ng bahala na ay kapapahamak ng ating buhay espiritual. Agad nagpapasya at tumikilos para sa kaharian ng Diyos ang isang matalinong Kristiyano. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging laging handang makatagpo ang Diyos sa mga taong ating nakakasalamuha at sa mga karaniwang pangyayari sa ating buhay. Bilang pagsimula ng ating isang magsitalikulan. Sa wala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumayo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo ay nasa 22 linggo sa karaniwang panahon at isama natin sa misang ito ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Ferrer family at sa biyaya ng buhay ni Alex Mandalihan. Panalangin din natin ang mabisang pagkarin na Alfonso Ladringan at Hinara Baydon. Panalangin natin ang mga kaluluwa na Gerardo Rosa Sr., Estrella Arbuladora, Valentina at Raul Roa, Gloria Ann Semda, Sonia Maquilier, Loretta Sumili, Luz Paz, Teodorico Dumayas, Marciano Dumayas, Josephine Piga, Armando Samonte, Rizalina Alieno, Ignacio Alieno Sr., Ospino at Ursula Candil, Juan, Adela, Edita, Erma, Demetria at Jose Manuel, Antonina at Carlito Canson, Rufino Maria at Adelaida, Rufino at Maria Ladringan at Adelaida Pangan. Upang maging marapat-dapat tayo humarap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa madali at sabihin natin ang ating mga sarili. Pagkakulit ang aming daan patungo sa Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoon ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalamat sa amin at tumahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para pusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at nahigit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, kung tapat ang paghahangad natin sa karunungan ng Diyos, madali natin itong masusuntungan. Tulad ito ng isang babaeng ibinibigay ang sarili sa kabiyak na kalaban dapat sa kanya. Pagbasa mula sa aklat ng Panginoon. Ang Panginoon ay hingin at di umuupas. Madaling nakakatuan na naghahanap sa Kanya. At nakikita agad na mga nagpapagalaga sa Kanya. Madali siyang nagpapagalaga sa mga naghahanap sa Kanya. Hanapin mo siya sa aga, at agad mo siyang matatagpuan. Ang Panginoon ay hingin at di umuupas. Madaling nakakatuan na naghahanap sa Kanya. At nakikita agad na mga nagpapagalaga sa Kanya. Madali siyang nagpapagalaga sa mga naghahanap sa Kanya. Hanapin mo siya sa aga, at agad mo siyang matatagpuan.
Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarantahan. Isipin mo lamang siya'y nagkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat inalaman niya ang mga karapat-dapat sa kanya. At makikita ka niya sa anong panahon. Siya'y maawa at sasamahan ka sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. O Diyos, ikaw ang tanging Diyos na lagi kong hinahanap. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. At ang kong kalulubay, tanging ikaw ang aking mahal. Para akong tuloy na tubig ang sandulan. Tugod, ang aking inasasabitan, Panginoon, ikaw lang. Bayan mo sa santuario, sa lugar na daramong ganal, ikaw ang pinagdan ko sa lugar mo ang pangalan. Ang magod na pag-ibig mo ay mahigit pa ang tayo-buhay. Kaya ako ay magpupugit, ikaw ang pagkukulan. Aming pinasasabikan, Panginoon, ikaw lang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y nagpapasalamat. At ako'y nadalangin sa kamay ko'y nakataas. Ito ang aking kaluluway, kakain may kasiyahan, magagalang ng hawit, ng papuring iaalay. Aming pinasasabikan, Panginoon, ikaw lang. Laman ka ng gumita ko, samantalang ay hindi. Na palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tumina, ang patuloy na malapit. Sa dilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aming pinasasabikan, Panginoon, ikaw lang. Sa ikalawang pagbasa, binibigyang lakas ng loob ni San Pablo ang mga nagdurusa sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo hinggil sa muling pagkabuhay. Makakasama rin ng mga nabubuhay ang mga nangamatay sa kaluwalhatian ng pagdating ni Jesus sa itinakdang panahon. Basa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tesalonican. Mga kapatid, ibig naming malaman niyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nanalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompetang Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayo mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kayo nga, mag-aduan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Tayo ay laging magtanod sapagkat natin talot ang pagbabalik ni Jesus.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, sinabi na siya sa kanyang mga taling habang ito, dito may katulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matalino ay nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalang nagdating ang lalaking kakasal kahit nantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng ating gabi na isubigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad nagbangon ng 10 dalaga, dinais ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kahit lumakad ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumibili sila ng dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at pinilip ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit sumugot sila. Tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang oras, hindi niyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoon, sa Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patayin na natin ito kasi baka masulog ito, no? Kahoy pa naman ito. Pwede namang dalawa lang. Okay na siguro ito, di ba? Hindi naman magagalit si Lord siguro. Dalawa lang. Kapag may kandila, yun siguro, no? Ako na. Tapos kung papalitan ng bago, palitan na ng bago ng mas maaga. Diba? Kasi ang gospel pa naman natin maging medyo advanced mag-receive o paubos na, palitan na siguro. Eh, 1 oras pa naman mahigit ang misa. Ang homily ni Father, mga 45 minutes. Hindi, gano'n lang. O gano'n siguro, mas magaling. Kasi tignan niyo naman, medyo balik-balik na yung basa ko. Pag balik-balik na yung basa ko, medyo mataas na yung dugo ko. Nagkakamali ako pagkuhan. Pero uli ngayon, tinuturuan tayo ng simbahan para mas lalong tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Ano? Sabi ni Jesus mismo, maging marunong tayo. Alala niyo siguro yung patalastas ng surf, di ba? Si Dumen. Maging wais. Maging wais tayo. Mas magaling sana tayo. Kung sa kasakali lang, siguro dapat, tingnan mo ano nangyari sa'yo. Gusto mo ba yan? Mamudmud ka na, bukas mamudmud ka uli. Gusto mo ba yan? Mag-decide ka naman. Maging wais ka naman. Maging mas magaling ka naman kinabukasan. Hindi ba? Kung sa kasaling nadapa ka sana sa iba naman, diba? Yun yung gano'n. Kaya medyo nag-google ako how to be wise. At may sagot naman yung Google. Ito yung mga sagot niya. No? Pwede natin mapagbilayan din. Sabi niya, think before you speak. Tama, no? Isip muna. Ako, hindi ko sana sasabihin. Pero baka masunog na tayo dito. Baka magkasulugan tayo. Sinabi ko na rin, pasensya na lang. Medyo na-offend kayo, sorry na lang. Pero kailangan kasi sabihin. Pero pag-isipan muna natin. No? Minsan may mga urgency. Kasi gawin mo. Pag mali, pasensya na. Pero pag minsan, madalas, pag-isipan muna. Ngayon nga sa Facebook, o kaya sa anumang social media ba, sabi nila, think before you click. Diba? Kasi hindi mo naman ibabalik eh. Diba yung nasabi mo na, hindi mo alam kung saan pupunta yan. Kung hanggang kailan, diba? Kapag nakasakit ka, bit-bit nila yan. Kaya kapag minsan,
May mga galit na tao sa simbahan, hindi dahil sa simbahan. Kasi dahil sa pari, ang sungit kasi, no? Mainitin ang ulo, mga ganong bagay pa. Kaya pag minsan, lilipat na sa ibang relihiyon. Galit na galit, no? Nakakalungkot yung ganun. Kaya dapat ikaw, Father, mag-isip ka muna bago ka magsalita, makasakit ka. Di ba? Totoo naman. Hindi yan naman sa akin. Ako lang ba? Ako lang ba masamang ugali dito? Kayo rin naman sinasabihan din. Tayong lahat, think before you speak. Isip muna tayo. Kung lang muna. Pag may urgency, sige. Pag nagkamali, pasensya. Pero kapag may panahon, mag-isip. Di ba? Mag-isip. Kailangan mag-isip. Pangalawa, realize there is never a right time. Ito yung introduction kanina eh. Ano sa talagay mo ang tamang panahon? Bukas? Baka hindi pa bukas. Next week? Next month? Kailan ka mag-aasawa na ulit? Hindi makakana 5 years ka. Hintay lang, 65 ka na. Lumipas na. Talagang may plano ka ba? Di ba? Yung mga ganun. Pag minsan may urgency, again, may urgency. Gawin natin. Diba? May calling, kumbaga. Tinatawag ka na. No? Tumugon ka naman. At pag narinig mo naman, tumugon ka naman. Ngayon na, hindi bukas. Kasi baka pag lumipas, wala ka na. Gumaan, at tinatawag ka, baka mamaya nalampasan ka na. Di ba yun? Lumipas na yung araw, lumipas na yung panahon. The other year, parang may inordinahan na 65 years old. Ganda na, no? Oo, nag-asawa mo na siya. Tapos, nung namatay ang kanyang asawa, bago mamatay sila na bumalik ka sa seminary. So that's the other year, naordinahan. Case-to-case basis, hindi yun lahat para sa lahat. Tayo, pag may time mag-decide na, mag-decide. Ito na nagsabi ko. O para, yung pagiging wise din yun eh. Kasi may kailangan. Halimbawa, nalulunod na, ano kaya ang gagawin ko? I-search ko muna. Ano kaya ginawa sa YouTube? Sa TikTok kaya mayroong sinabi tungkol sa pagsagip sa tao. Nalulunod na, di ba? Tumigaw ka naman, siguro yan ang unang buwan pwedeng gawin, di ba? Humingi ka ng tulong, ha? Oo. Tignan mo naman kung kaya naman talaga. Realize, there is never a right time. Ito, wala talagang ganun. Minsan nandyan na, kumulong ka na, di ba? Pangatlo, balance self-interest with collecting good. Tignan mo yung gusto mo, tignan mo rin yung gusto ng iba. Yung mga bubuti para sa iba, di ba? Huwag lang yung sarili mo. Hindi ba? Tignan mo rin yung makakabuti para sa lahat. Halimbawa, 5 na ang isa mo, Father. Tapos, pagod ka na. Di ba? Totoo naman yan. Tapos, mayroon pang pang-anim. Tapos, ang dami magsisimba. O, anong uunahin mo? Siyempre, kailangan mo rin magpahinga. Kailangan din nilang makatanggap, di ba, ng grasya ng Diyos. Anong uunahin mo? Balance din. Tignan mo. Kaya ako, pag halimbawa, 10 ang misa ko, hati-hati yan. Halimbawa, yung lakas ko sa una, hati-hati. Pag pang-10 na yan, kumakanta na ako. Kasi, kinakot ko yung sarili ko parang mabuhay pa ako. Kasi pag pagod na ako, kumakanta ako. Para kaya ko pang mabuhay pagkatapos ng misa. Balance your self-interest with the collective good. Pang-apat, put things in perspective before you jump to conclusion. Tignan mo muna, no? Pag-isipan. Kapag nagsabing think, put first into perspective. Huwag mo na mag-conclude ka agad. Nakita mo yung dalawang magkasama, magkapatid yun, hindi mo alam, di ba? Huwag ka muna magkukonklud, ha?
Wala pa nga kwan eh. Wala pa nga yung ang tawag dito. Pinoproblema mo na ng maibig, no? Oo na. Dami lang yun eh na. Huwag mo na mag-conclude. Diba? Ilagay mo lang sa isipan mo na kung anong gagawin mo. No? Medyo i-delay mo lang muna yung conclusion mo. Medyo lang. No? Again, face-to-face basis yan. Pero kasi pag minsan uli, pag binigay mo na yung conclusion mo, hindi pala ganun, diba? Pwede ulit kang makasira. Pwede rin makasama. Huwag mo naman i-delay ng halimbawa 10 taon, yung gano'n, huwag naman. Yung tama lang din, if you know what I mean. Don't blindly accept the status quo. Diba? Huwag mo kayaan wala lang nangyayari. May magagawa tayo kahit papaano. Kahit konti lang, at least mayroon tayo na i-contribute. Keep your power. Don't let others negatively upset you. Kahit na galit na ang mga tao sa iyo, ganun talaga, at least lahat. Diba? Minsan, ayaw ka talaga nila. Pasensya na. No? May mga pinanganak na ayaw. Ayaw ka. No? Pagpasensyahan mo na. Pero ikaw, go on. Alam mo mabuti yan, tama yan, maganda yan. Diba? Go on na. Continue. Keep moving. Diba? Ayaw yung boses mo. Kasi unique yung boses mo. Pag kumakanta ka, agagalit lahat. Ano? Go on na. Hindi ko alam. Pero huwag yung hayaang, di ba, ibagsak kayo ng mga nakapaligid lang, di ba, panay, palaging, ang daming bashers, kumbaga. Yan yun lang yun. Don't act impulsively, have a purpose and goal. May bibilhin, may gusto kang pinili mo kaagad, huwag masyadong impulsive. Yun ang sinasabi, think before you act, before you speak, put into perspective muna, pag-aaral ng mabuti, at hindi yung, diba, mayroong nangyari, react ka kaagad, dapat yung may purpose, yung may goal, put naman ng mabuti. Para pamamaraan, para maging wise. At sa palagay ko pag gano'n, medyo mas igagalang tayo na kapaligid sa atin. Kapag nag-isip muna tayo, hinahayaan muna natin lumipas kahit paano ng pagkakataon. The cover may be pretty, but the book might not be. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Minsan may mga mukhang mababait. Hindi naman, di ba? Mukha lang, di ba? Yung iba talagang nakasibangot talaga ang mukha nila. Ganun talaga sila. Pero hindi galit sa'yo. Yung mukha nila talagang nakasibangot talaga si Mama. Isibangot. Di ba parang pinagsaka ng ang langit. Pero ganun talaga ang mukha. Mabait yan. May mga ganun, di ba? O huwag natin i-judge ka agad. Di ba? Yung iba na smile ng mabuti. Pinasaksak ka na pala sa likod. Hindi ba? May mga ganun talaga. Kaya let us not judge. Diba? Huwag nating husgahan ka agad yung tao. Ay, pare yan, mabait yan. Pwede. Sana lahat naman. Lahat naman mabait. Di po ba? Parang kuntit lang Magsisimba kayo, may pag-asa tayo, di ba? May pag-asa tayong lahat. Kaya yan, di ba? Accept other people for who they are. Di ba? Tama. Tanggapin natin sila. Hindi mo mababago yan. Kahit na saktan mo pa yan, bugbugin mo yan, may pag-asang lalong lalalak yan. At sunugin mo yan. Diba? Hindi yan magbabago. Tanggapin mo sila. Kasi ikaw nga tinatanggap din kahit papaano. Ano, perfecto ka? Hindi naman, di ba? Kung tinatanggap ka nila, tanggapin mo rin sila.
Pag yung anak mo, ganyan, tanggapin natin. Lahat tayo may limitations. Pero lahat naman tayo may strength din. You appreciate that. Baka may pag-asa. Diba? Mahalin mo yan ng mabuti. May pag-asa yan. Para sa mga bata na lumalaki na walang tatay, alam mo yun, mahirap yun. Mukha lang masaya yan, pero siyempre may pangkukulan, may kulang din. Hindi yan buo, kasi walang tatay. Ba walang nanay, hindi yan buo. Diba? Kaya pag alam mo may nagpapabinyag, yung nanay lang, tatanungin ko yung nanay, sabi ko, nasaan ang tatay? Sabi nag-abroad. Pero alam ko, hindi nag-abroad. Nangatid bahay. Alam ko yun. Nararamdaman ka man pag minsan. Sabi ko, mahalin mo ng mabuti yung anak mo. Although may pagkukulang, pero may pag-asa tayo. Sana yung bata lumaki ng buo yung pagmamahal ng nanay. At yung pagmamahal ng nanay ang tumulong sa kanya. May pag-asa naman. May pag-asa naman. Pero siyempre hindi yung ganun kadali. Di ba? Kahit anong gawin ng nanay, tumbling yan. Maglakad sa bubog, hindi niya magagawa yung role ng tatay. Hindi. Ang gagawin lang ng nanay, magpakananay. May pag-asa tayo doon. Di ba? Yung role ng tatay at wala, pasensya na. Pero gampanan ng mabuti yung role ng nanay. At ipagdasal ng mabuti. May Diyos. Diba? Na ang Diyos ang gumawa ng ibang bagay. Diba? Tama naman. Tama naman. Kaya yung maging Diyos yung Diyos sa buhay ng tao. Yung hindi sa'yo, hindi mo yan magagawa. Hindi ka naman tatay, nanay ka. Gawin mo yun. Pagpakananay. Diba? Ang salita naman tayo din na magiging wais yun. Kailangan mas magaling tayo. Don't judge others. Try to understand them. Totoo mo. Aside from acceptance, importante rin yung intindihin natin. Ongoing process pa yan. Hindi yung pagkasilang niya, di ba? Mature na kaagad, hindi naman, di ba? Ang galing na mag-decide sa buhay, hindi naman. Magkakagaling muna yan, pero talaga, process yan, di ba? Oo. Pag nangiwik-iwik na yung muscle niya sa kadadapa, madadalak din yan, di ba no? Pagpasensyahan, dahan-dahan, yung pindigin. Pindigin. And lastly, think positive thoughts and repeat affirmations. Di ba bago ka matulog, alalahanin mo yung mga magagandang sinabi sa'yo. Ngayon ba? O pag wala, ikaw na lang magsabi. Ang damot naman kasi naman nakapaligid sa'yo, di ba? O pag wala, ikaw mag-appreciate. Galing mo naman. Di ba pag negative ang sinabi sa'yo, you appreciate yourself. Kung madamot ang ibang tao, huwag mong pagdadamutan ang sarili mo, okay? Pag hindi ka na-appreciate, i-treat mo yung sarili mo, kumain ka ng ice cream. Diba? Dadamot kasi ng iba eh. Para bago ka matulog, at least kahit pa paano mayroon kang baon-baon sa pagtulog. I-try mo. Yung ba, lahat ng sama ng loob na nakapaligid sa'yo at galit nila, mauli mo bago ka matulog, ewan ko lang paano mangyari sa'yo. Good luck. Kung sakasakali lang, magising ka pa kinabukasan, ha? Kung sakasakali lang, I'm very, very sure, pagod na pagod ka. Tama ba? Totoo, no? Di ba? Alam nyo yung bago kayo matulog, nag-away kayo, no? Bago kayo matulog. Sabihin mo na valid yung pinag-awayan nyo. Tapos, bago ka matulog, nag-aaway pa rin kayo. Tama ba? Yung galit mo, sasabihin. Nasa isip mo lang yan, no? Sasabihin mo sa kanya. Siya naman, sasagot. Sa isipan mo rin, di ba? Kasi na yung gumagawa ng sagot niya, ikaw din.
Siyempre, sasagot siya. Sasagutin mo rin. Magsasagutan kayo. Oo. Panalo ka, di ba? Sasagutan na yun. Kasi ikaw lang naman nag-iisip. O ikaw pagod ka na, di ka halos makatulog, no? Puyat ka. O siya nagigilik na. Ang saya niya. O sinong talo? Ikaw. Kaya baunin mo yung bago ka matulog, yung mga magaganda. Yung mga masasaya, di ba? Kaya pag minsan, pag may text na negative, at pwede namang ipagpabukas, bukas mo lang i-text. Kawawa naman yung makaka-receive, di ba? Isip-isipin niya yun eh. Kung hindi na makakatulog, kawawa naman. Unless, again, emergency. Pero pag halimbawa, hindi naman, ipagpabukas mo na lang, di ba? Pwede, para yung makatulog naman yung tao, magpahinga naman. Huwag mo naman nang i-post, huwag mo naman nang i-text, huwag mo naman nang i-chat. Yung maganda naman ang di ba parang bago kayo mag-iwalay, masaya naman. Bago kayo matulog mag-asawa, magpintuan naman kayo ng pangarap ninyo. Maging wais. Tagaan nyo yung sarili ninyo. No? Walang iba. Walang ibang mag-aalaga sa inyo kundi kayo. Ha? Una tigit sa lahat. Una tigit sa lahat. Sabi sa kanta natin sa misa, pagmamahal sa Panginoon, isimula ng kaluluhan. Siguro yung pagmamahal sa Diyos ay maitratranslate sa pagmamahal natin sa iba at sa ating sarili. Alagaan niyo yung sarili mo. Yan ang sinasabi ng Ebanghelyo. Malapit na ang katapusan. At hindi natin alam kung kailan ang araw at oras. Diba? Kung maging marunong, magbaon tayo ng langis. Aandak-andak na yung ilaw natin. Wala din naman ang gagawin nyo. Diba? Alam niyo na. Galingan. Galingan natin. At sana lahat ng ating gagawin ay magsisimula sa karunungan at pagmamahal ng Diyos sa atin. Huwag sana tayo masira, mawasak ang ating buhay, ang ating bakay, ang ating isipan, katawan, at kaluluwa. Basta nawa tayo ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakasapos sa matayang nilipin. Pero naman ng mga yumaw, na may ng araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naduktok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Lawanag mo mula pa rito, hubong sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumalangin tayo sa Diyos sa puno ng awa at pagkalingat sa bawat panalangin ng ating tutugon. Panginoon, tigil mo ang iyong bayan. Panginoon, tigil mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso at relihiyosa, manatili nawa silang tapat sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang iyong bayan. Para sa namumuno sa ating pamahalaan, mapakinggan nawa nila ng may pagmamahal ang mga pangangailangan ng mga mamamayang kanilang pinanlilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang iyong bayan. Para sa mga may noong matinding pinagdaraanan sa buhay, nakita nawa nila ang kaaliwan at pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo sa mga
taong handang tumulong sa kanila. Manalangin tayo. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, kasihan nawa tayo ng grasya ng Diyos upang laging maging handa sa pagdating ng kanyang anak. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kaluluwa. Manalangin tayo. mo ang iyong bayan. Sa katahimikan pa rin, bagitin natin sa Diyos ang mga pangalan ng mga mahal natin sa buhay na gusto natin ipagdasal. Ang maraming mga pangyarihan, bigyan mo ang aming mga panalangin at ipagkalubos sa amin ang sapat na biyayang kinakailangan namin sa araw-araw upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Hindi namin ito kay Kristo ang aming kapagligtas ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Magsibukan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya ang karangalan sa ating kapasanabangan at sa buong sanggayan niya. Ang malaming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang aming ginaganap na pag-aari ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pumuhay namin araw-araw, tinatamas ka namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinalas sa katauhan ng Espiritu Santo ay walang aling bigay. Ang anak mong naglalat sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga Genesis niya ng papulig sa iyo, na walang umpay sa kalalitan, kami nagpupunji sa iyo katakilaan.
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya nagsiis ng pusang loob na maging handog, ginawa ko niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya, nilabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tagapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun ginawa na matapos ang hapunan ng kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng anak, kaya tinayari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling natin mga simbahang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome ng Obispo, at ang talang kaparian. Alahan mo rin ang mga kapatid naming nahingay na may pag-asang sila muling mabubuhay, ngayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kanunagan. Kaawaan mo pagindapatan kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalaga ni Maria, Ina ng Diyos. Kaysa na sila ng dapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalagod-lagod sa iyo. Maipagdiunawan namin ang pagpupulis kaharapan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal pupuray sa iyo, Diyos na mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Pinihilig namin kami dyan sa lahat ng masama programa ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan na Diyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan at ilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kahulihan ng pangalaman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mga Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu. Narito sa Jesus ang pulbero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na bigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tayo. Ang malaking pagmamahal, tinatanong ng utang na loob, ang banal na pagkakinabang at inilulog namin ang Espiritu Santo ay magpumakaw sa kalooban namin kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong magandahang loob ay manatili sa aming palagian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Yung po ba'y tingin ang pagpapala ng Diyos? Magpalain nawa kayo ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin na kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain din ang makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, umating taday ang pag-ibig at karunungan ng Diyos. Salamat sa Diyos.